Ang sarap mong pagmasdan ng ganyan. Ang cute na mukha mo. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Gon ng matinding takot. Isang bagay na hindi pa niya naranasan sa buong buhay niya. Sa kasalukuyan, 220 kandidato na ang bumagsak sa exam. At 148 na lang ang natitira. Mukhang nakaabot pa tayo sa oras. Saan na si Leorio? Leorio! Ang sakit! Sabihin niyo, bakit mo namamaga ang mukha ko? Naubo ba ako? Parang hindi ko maalala ang nangyari. Mas mabuti na siguro yan. Huwag na natin ipaalala. Oo nga. Gon! Kinuha! Kanina pa kita hinihintay. Bakit bigla ka nawala? Akala ko tuloy hindi ka na makakarating. Sinundan ko ang amoy ng pabango ni Leorio papunta dito. Sinundan mo yung amoy? Seryoso? Tao ka ba? O baka naman nilahing aso kayo? Sa mga nakarating dito, binabati ko kayo. Dito sa Bisca Forest Park, gaganapin ang phase 2 ng inyong hunter exam. At hanggang dito na lang ang trabaho ko. Kaya paalam sa inyo at good luck! Lahat ng aplikanteng nakapasa sa phase 1 ng hunter exams, pumasok na kayo. Maligayang pagdating. Kami ang inyong phase 2 examiners. Ako si Menchi. At ako naman si Buhara. Oh? Oh? Ano yung ingay na yun? Lakas ah! Tamang-tama mo kung nagugutom ka na. Oo nga, gutom na ako. Para sa phase 2, ang kailangan niyong gawin ay magluto! Ano? Magluluto? Tama ba yung dinig ko? Magluluto kami? Hindi kami nagpunta rito para makapaglaro ng bahay-bahayan. Kailangan niyo magluto ng putahing nakakabusog hindi lang sa tiyan namin, kundi pati sa panlasa. Ito ang phase 2 ng exams. Anong kinalaman ng pagluluto sa pagiging hunter? Ano ka mo? Malaki ang kinalaman. Dahil mga gourmet hunter kami. Ano ba kaluhan to? Mga gourmet hunter daw. Ano ba yun? Parang magkakaproblema kami sa exam na to. Sana lang makayanan nila Menchi at Buwara gawin ang trabaho nila. Mga 50 aplikante na lang ang nakaabot dito. Pero pagkatapos ng pagsubok na to, tingin ko baka wala pang 10 matitira. Okay, mga Master Gourmet Hunter, ano po ba ang gusto niyo ipaluto sa amin? Buhara? Ang pangunahing sangkap na kailangan ay baboy. Baboy? Kanginang baboy ang gagamitin? Malaya kayong gumamit ng anumang klase ng baboy na mahahanap ninyo sa gubat dito. At pagkatapos, dapat nilutuin yon gamit ng pasilidad na hinanda rito para sa inyo. Kailangan makapasa mga putahin ninyo sa panlasa naming dalawa upang makapasa sa phase 2. Hindi lang lasa ang pamantayan namin sa paghusga. Huwag niyong imimenos sa pagluluto. Tandaan niyo yan. Kapag nakontento na ako at napuno na ang mga tiyan namin, doon na matatapos ang exam. Oo, nakuha na namin. Gawin na lang natin para matapos na. Kung ganon, ang phase 2 ng exams, simulan na! Alam kong trabaho mo na piliin ang pangunahing sangkap pero grabe, malupit ka rin ha? Kahit anong klaseng baboy sa Bisca, yun ang napili ko. Iisa lang naman ang klase ng baboy dito sa Bisca at hindi yun magiging madaling hulihin. Sana hindi sila maging putahe. Hoy, oink, nasan ka na? Manghuli lang ng baboy at lutuin. Hamak na mas madali ito sa phase 1 ng exam. Sana lang madali na. Oh? Oh? Ano ba, Gon? Ba't bigla ka pumreno? Nahanap ko na. Mga baboy ba yan? Tingnan mo, mga buto ba yung kagat nila? Buto nga. Mga carnivore sila. Ang Great Stamp. Ang pinakamabangis na klase ng baboy sa buong mundo. Ginagamit nila ang malalaki at matitibay nilang nguso para patalsikin ang mga kaaway nila. Kung matsyempuhan ka nilang babagal-bagal sa pagtakbo, mauuwi kang hapunan nila. Ano? Subukan ko kaya. Uy, ang galing mo. Nahanap mo ang kahinaan nila. Naging matigas at nakunat ang mga nguso nila para depensa na malalambot nilang noo. Kaya pala.
Aba, okay ah. Mukhang lahat sila nakahuli. Maparaan ang mga aplikante ng exams ngayong taon, pero hindi pa nila nalalampasan ang pinakamahirap na bahagi. Yan! Kainin nyo na at nang makatuloy na ako sa susunod na exam! Sabi mo eh. Okay, huhusga na namin. Tikman na yan. Go! Sarap! Ha? Nasobrahan na to sa luto. Masyado na itong matigas. Nasira na tuloy ang lasa ng karne. Ano? Hindi mo pa nga natitikman eh! Ang itsura niyan. Tutong na tutong. Ang daya. Ayan, masarap yan. Enjoy! Ha? Bakit? Nasunog na ito sa labas, pero hilaw sa loob. Masyado malakas ang apoy mo. Ano ba? Nakakainit ang ulo. Lahat sila pare-pareho lang ng ginagawa. Wala naman silang ibang maisip. Wala man lang sa kanilang may effort. Mukhang wala pa rin pumapasa sa kanya hanggang ngayon. At hanggang ngayon, wala pa rin siyang tinitikman kahit isa. Mahirap to. Ano ba naman? Wala ba talaga marunong magluto sa inyo? Nakakawalang gana ng kapalpakan nyo, ha? Alam ko na. Tungkol sa pagluluto ang pagsubok na to. Pero sinusubukan din dito ang pagiging original at malikhain natin. Oo nga. Husgahan niyo na! Ako, bromestro ko! Ito na po yung niluto ko! Ito na po ang putahe ko. Pakihusgahan na. Ha? Sa wakas may hinain din sa harap kong mukhang matino. Ang hamon sa pagsubok na to ay magluto, gamitin ang pasilidad at bigyan pansin ng pinaka-importanteng sangkap, ang baboy. Ibig sabihin, hindi na importante ang lasa. Importante nga ang pagkakapresenta pero baliwala kung wala ding lasa. Wala kang pinagkaiba kay number 403. Bagsak! Bumagsak ka pa rin? Wala akong pinagkaiba kay number 403. Ang dami ko nakain. Punong-puno na ang tiyan ko. Sold na. Ako rin. Punong-puno na ako sa inyong lahat. Sorry na lang pero mukhang walang pumasa. Tapos na tayo dito. Sabi na nga ba may kutob akong ganitong mangyayari? Anong gagawin natin, Chairman? Wala akong magagawa. Kailangan ako mismo umayos nito. Tapos na ba talaga? Yun na yun? Kalokohan na to! Hindi ko tatanggapin to! Sumusobra ka na! Halatang binipersonal mo na kami! Bagsak kayong lahat. Tapos ang usapan. Miguel ka na! Una, sabi niyo kumuha kami ng baboy! Halos mamatay kami sa Ang pagkuli! sabi ko, magluto kayo ng putahing nakakabusog hindi lang sa tiyan kundi pati sa panlasa. Wala na isa sa inyong nakagawa ng hinihingi ko, kaya ako kayo binagsak. Hindi man lang kayo nag-isip, pare-pareho lang kayong ginawa. Kung hindi mali ang pagkakaluto, di na naman sa dekorasyon pero wala ring lasa. Wala nang tumama, puro kayo palpak. Halatang hindi niyo dinamdam ang pagluluto. Kasi naman, ang hirap na mag-isip ng putay sa baboy dahil isa lang naman ang luto doon! Wala, ayan na. Tuluyan ng tinuyo si Menchi. Hindi na siya nakapagpigil. Mahirap talagang tapatan ang gusto niya dahil ilang chef lang sa buong mundo nakakapasa sa panlasa niya. Kahit ano pang sabihin ninyo, wala sa inyo may sapat na talino o lakas ng loob para magluto kaya walang karapat-dapat pumasa. Manahimik ka na! Wala kaming pakialam sa pagluluto pagiging gourmet! Mga hunter kami! Ang layunin ko ay maging blacklist hunter. Hindi ako papayag na isang hamak na gourmet hunter lang ang magdidikta ng kapalaran ko. Malas mo na lang dahil isang gourmet hunter na natasa na maging examiner mo. Better luck na lang sa susunod mong subok. Sobra ka na! Huwag mo akong insultuhin! Buhara, kung maaari lang, huwag ka makikialam. Eh kasi naman, mas mabuti na yan kasi kung hindi ko ginawa yun, alam kong tatapusin mo siya. Ha, siguro? Nilinawin ko lang sa inyo. Hindi lang pagluluto ang ginagawa namin. Marami kaming pinagdadaan ng pagsubok para lang makakuha ng mga sangkap. Ang bawat hunter, maging ano pang klase, malawak ang kaalaman sa martial arts. At kung limitado ang kakayahan nyo at wala kayong lakas ng loob mag-eksperimento, magsiuwi na kayo dahil wala kayong karapatan maging hunter! Ganun pa man. Parang malapit na naman ang ibagsak lahat ng aplikante natin ngayong taon. Simbolo ng Hunters Association, di ba? Ibig sabihin official ng selection committee yan. Oh, teka, sino naman yung matandang yan? Siya ang chairman ng selection committee. Ang punong tagapamahala ng hunter exams. Si Chairman Netero. Hindi naman, wala naman ako halos ginagawa. Para lang ako anino. Lumalabas lang ako kapag may issue na kailangan bigyan ng atensyon tulad ngayon. Sabihin mo, Menchi Iha, Opo, binagsak mo ba talaga ang bawat isa sa mga aplikante dito ngayon dahil kulang sila sa kakayahan at kagustuhang sumubok ng mga panibagong bagay? O dahil sarado ang mga isipan nila sa gusto mo? ang totoo po, nawalan ako ng pasensya nang may uminsulto sa aming mga gourmet hunter. Kaya naman, ginawa kong napakahigpit ng exam at pinahirapan ko sila. Kung ganon, inaamin mong hindi katanggap-tanggap ang proseso at resulta ng pagsusulit? Opo, kapag pagluluto ang pinag-uusapan, nawawalan ako ng kontrol. Hindi ako bagay maging examiner.
Bibitiw na po ako bilang examiner. Sana po payagan niyo silang ulitin ang pagsusulit. Okay, kaya lang, mahirap na maghanap ng kapalit na examiner gayong gipit na tayo sa oras. Paumanhin po, Chairman Hetero. Eh kung ganito na lang kaya, magpatuloy ka na lang bilang examiner at ulitin natin ang pagsubok. Pero ngayon, dapat makisangkot ka sa anumang maisip mong pagsubok para sa kanila. Kung yun ang gagawin natin, katanggap-tanggap ba yun sa inyo? Sa ganung paraan, mas madaling mauunawaan ng mga aplikante ang resulta. Maganda nga po yun. At nakaisip na rin ako ng panibagong pagsubok. Walang iba kundi pinakulong itlog. Pinakulong itlog? Chairman, maaari niyo ba kaming ihatid sa Split Mountain sakay ng airship ninyo? Sa Split Mountain ba? Ah, magaling, magaling, wala problema. Nandito na tayo. Tumingin kayo lahat dun sa ibaba. Sandali lang, ano yan? Sapot ng Spider Eagle. Ang galing, nakagawa sila ng sapot dyan. Tumingin naman kayo sa ilalim ng sapot. Parang mga itlog yan ng Spider Eagle. Sa malalim na bangin, gumagawa ng sapot ang mga Spider Eagle para maprotektahan ang mga itlog nila sa mga maninila. Dahil dito, mga itlog nila ang isa sa pinakamahirap na makuhang sangkap sa buong mundo. Kaya naman, nakilala din ang mga itlog na ito bilang Dream Eggs. Anong ibig sabihin? Yan ang... Yan nga mismo. Sabihin natin makakuha nga siya ng itlog dyan. Paano siya babalik dito sa taas? Nakita niyo yun? Tumalon siya! Bakit ganun? Nagpatiwakal ba siya? Hindi yun. Huh? Mukhang masalo yan ah. May pabugso-bugsong hangin na bumubuga pa itaas sa bangin na yan. Kaya naman, nagsisilbi din itong alalay ng mga bagong pisang sisiw para makalipad sila papunta sa sapot. Ayan, ngayon ang kailangan na lang ay pakulo nito. Nagbibiro ka ba? Kapaliwan to. Walang taong nasa matinong pag-iisip na tatanong sa bangin na yan. Ayun, susubukan ko rin. Okay to, ako din. Diyan na kayo. Tumalon na rin tayo. Wag, maghintay muna tayo. Maghintay sa ano? Kailangan magsimpuan yung pagbuga ng hangin bago ka tumalon. Ha? Ang tagal naman. Wala pa bang hangin na paparating? Konting hintay pa. Nalintik ka na! Hindi na matatagalan ng sapot na tong pinagsamang bigat natin. Gon, wala pa ba? Hindi ko na kaya maghintay dito. Tatal na ako! Gon! Wala pa rin ba? Okay naman. Umaayaw na ba kayo? Kung minsan, kailangan mo rin tanggapin ang pagkakalo. Sarap naman niya ito. Walang sinabi dito yung itlog na natikman ko noon. Talagang napakasarap nito. Ginong Todo. Ito, baka gusto niyo rin pong tikman. Ang sarap nga. Naranasan mo na ngayon ang sayang na idudulot ng pagkain na napakasarap. Kaya naman sinusuban namin ang buhay namin para maihatid sa ibang kasiyahan yon. Inaamin ko, talo na ako. Sa susunod, mas gagalingan ko pa. Sa pagsubok na yon, natutunan ng mga aplikante na iba-iba man ang larangan, maging blacklist hunter or gourmet hunter man, hindi pang karaniwang determinasyon at tapang ang kinakailangan bago nila makamit yun. At ngayon, 42 na lang ang natitira.